Mayor, ano po yung mga evacuation center na binisita nyo ngayong araw? Tapos, kwento naman po, ano yung lagay ngayon ng mga evacuees dito sa Marikina? Kanina, nakaikot na tayo doon sa Nangka Elementary School, H. Bautista Elementary School, CIS, ito Malantay Elementary School, kagabi Santo Niño Elementary School, and then meron naman tayo mga nakadesignate na camp managers doon sa iba pang mga evacuation centers. So far, kung itatanong nyo yung today, mas kumonti na yung mga individuals na nasa evacuation centers dahil unti-unti na rin silang bumabalik sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga head of the families, binabalikan na nila yung kanilang tirahan, nag-check na rin kung ano yung kalagayan siguro at ganun din, tingin ko nag-clearing na rin sila, naglilinis na sila ng kanilang mga properties doon. Ma'am, sabi nyo, paunti na, ilan na lang po ba yung evacuees nyo? As of the last tally, nasa around 21,000 individuals na lang. From last night's highest tally namin na 23,000 plus. Mayor, safe na ba na umuwi yung mga evacuees sa kanilang mga bahay? Kasi ang tingin namin, meron pa ring darating na malakas sa pag-ulan hanggang bukas or hanggang Thursday. Pero we cannot really force people to stay in the evacuation centers. Kasi talagang kung ano man yung kalagayan ng kanilang tirahan, yung doon sa kanilang lugar, kung tingin nila hindi naman sila binahan nitong nakaraan, gugustuhin mo talaga na bumalik na sa iyong tahanan. Pero of course, kung gusto naman nilang magstay dito for safety reasons, nakikita nga natin maraming mga bata, tsaka mga senior citizens, PWD, na mas safe na magstay dito sa evacuation center, okay lang naman din. Paano po natin ine-ensure na enough po yung relief supply? Dahil inaasahan natin na ilang araw pang ganito kalakas yung ulan. So far ngayon, we're trying our best na ma-address lahat ng needs nila. But of course, we can only say na kaya namin until like at present, no? Tinitignan namin yung availability din noong mga supplies natin. Pero so far, kumakasya naman. Nag-decentralize na kami ng kitchen, meaning hindi na nanggagaling yung pagkain, breakfast, lunch, and dinner sa isang kitchen. So ang ginagawa namin, lalo na like this evacuation center, dito na sila mismo nagluluto. So para mas mabilis din ma-dispatch, mabigay sa mga tao yung pagkain nila. Mayor, mensahe na lang po sa mga Marikina residents. Ayan. Siguro tayo ay patuloy na maging alerto dahil meron pa nga tayong inaasahan na malakas na pag-ulan at may LPA pang nabuo na hindi natin sure kung ang kanyang direksyon ay ganun pa rin, tatama pa rin sa Philippine Area of Responsibility kung hindi man nakapasok na, no? Kaya dapat tayo ay maging maingat pa rin. Huwag tayong magpalagay-bagay na umuwi na kung sa tingin natin nasa low-lying areas tayo.